Okay, let us get our Bible. Genesis 49:22. Genesis 49:22. Okay, mga nakakita, magsabi na Amen. Okay, marami na. Okay, let's read it. Go. Si Jose na may baging na mabunga, sa tabi ng bukal nakatanim siya, paakyat sa pader ang pagtubo niya. Okay, let us declare, ready, get set, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I'll never be the same. In Jesus' name, amen. So kindly bless the person beside you. Sabi mo sa kanya, God bless you. Sabi mo, ang pogi mo, ang ganda mo. Sabihin mo, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo makakaupo na. Praise the Lord. Let us pray for our tithes. Lord, salamat po sa kabutihan at katapatan mo. Narito po ang aming mga handog. Ika po, iyong kalugdan ng lahat ng ito at maging kasiyahan mo. Pagpalain mo po ang iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Pag-usapan po natin yung pagiging Kristiyano mo. Tanong mo sa katabi mo, Christian ka na ba? Kasi habang tumatagal po, alam po natin ang pagiging Kristiyano natin, maganda po na natututunan din talaga natin ang mag-handle ng mga problema. Lahat naman tayo may problema, amen. Pero hindi lahat nakakasolve ng problema. Bagamat lahat tayo may problema, pero hindi lahat ay nakakasolve ng problem. Madalas kapag may problema tayo, sa mukha pa lang halata na yan . Tingnan mo yung katabi mo. Yun nga lang, yung iba, hindi nga lang halata, pero may problema pa rin. Hindi nagpapahalata. Pero may problema pa rin. Wala naman tao walang problema. So, minsan sa isang pagtitipon ng mga pastor, may lumapit po sa akin na nagtanong. Sabi niya sa akin, Pas, may problema ka ba? Sabi ko, bakit? Sabi niya sa akin, kasi malungkot ka . Okay. So, napag-isip-isip ko, pag may problema ka talaga, mahirap itago rin . Madalas, hindi mo maikakailayan kapag may problema ka. Minsan, sa mata pa lang, makikita mo na yan talaga. Yung tanda natin, yung naisip mo at nadarama mo, napag-isip-isip mo yung problema mo, at ramdam na ramdam mo ang problema mo, bahagi ng pamumuhay Kristiyano yan. Kasama pa rin yan, mga kapatid. Pero yung kaalaman kung paano harapin at magpagtagumpayan yan, masolusyonan yan, masolve yan, kasama rin yun. Hindi lang puro problema ang kasama sa buhay ng Kristiyano. Kasama rin po yung solusyon sa bawat problema. Amen? Ngayon, hindi lang lahat talaga sa Christian life puro problema. May solusyon din. Sabi mo sa katabi mo, may solusyon din. Pero ang isang katotohanan, hindi lahat marunong tumugon ng tama sa mga problema. Hindi lahat. Kasama dyan ang mga ibang Kristiyano. Pero kung tama ang pagharap sa problema, alam niyo po, nagbubunga ng tagumpayan sa katapusan. Kaya ang title ko rito, mabunga kahit may problema. Mabunga kahit may problema. Genesis 49:22, basahin uli natin ito . Si Jose na may baging na mabunga. Sa tabi ng bukal, nakatanim siya. Paakyat sa pader, ang pagtubo niya. Binanggit po rito yung salitang mabunga.
yung buhay daw ni Jose, mabunga. Ano ba ibig sabihin ng mabunga sa talatang ito? Ginagamit po kasi ito, o ginamit itong salitang mabunga upang ilarawan ang tagumpay, pagpapala, at pagiging kapaki-pakinabang sa buhay ni Jose. Yung tagumpay niya, yung naging blessing ni Joseph, at yung naging kapaki-pakinabang ng buhay ni Jose. Hindi po talaga literal na bunga yan sa isang puno. Yan ay metaphor o yung paglalarawan po yan. Paghahalin tulad. Tungkol talaga yan sa naging bunga ng buhay ni Jose. Okay. Ngayon, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat nating makita ang maaaring maging mabuting bunga ng pagiging Kristiyano mo. Tanong mo ulit katabi mo, Christian ka ba? Dapat makita mo, ano ang pagiging Christian? Ano ang magandang na idudulot nito? Kasi kung wala yan, ba't ba ako magpapakristiyan? Kung pare-parehas lang tayo. Kaya nga yung ibang pananaw, kaya ayaw tanggapin ng Panginoon. Pare-parehas lang naman tayo. Isa lang naman ang Diyos. So hindi nila makita yung dulot na pag ikaw ay naging Christian. Amen? May mga taong hindi nagiging mabunga dahil sa mga problema. Nagiging hadlang kasi ang problema para maging mabunga ang buhay. Ngunit sa katotohanan o realidad, posible naman talaga mga kapatid, posible talaga na maging mabunga at gumanda pa lalo ang buhay mo kahit may mga problema ka. Ang dahilan, dahil Christian ka. So, sa pagiging Kristiyano, kahit may problema ka, gaano mang kalakihan, pwede pa rin gumanda ang buhay mo. Amen? Halimbawa, kasi hindi lahat marunong mag-handle talaga ang problema. Halimbawa, may isang kabataan, dahil hindi niya nagawang i-handle yung problema niya sa pag-aaral, bumaksak sa pag-aaral, at nagpasya na lang na hindi na magpatuloy sa pag-aaral. Kasi baksak may baksak na grade. Problem yun. Kung naisip niya, buti pa tumigil na lang sa pag-aaral. Meron namang isang empleyado, nagtatrabaho, nagka-problema lang sa trabaho. Nawalan na ng trabaho. Kasi nagka-problem Yung iba, pag nagka-problema, mag-resign na lang. Yun agad ang iniisip. Sa mga mag-asawa, nag-away lang, nagka-problema, hindi nagkaayos. Nagkahiwalay. Tapos iniisip niya, mas maganda pala yung nag-aaway na lang kaysa magkahiwalay. Sa kahit mga mag-boyfriend, girlfriend, pag nagka-problema, hindi na-handle lang maayos, yung iba nagpapakamatay Nagbibikti. Marami akong nakitang ganyan sa mga kumpanya, yung mga nagpapakamatay. Ako, nakakita na ako ng actual na nakabikti. Yung talagang sabit. Tapos ibinababa. Sabi ko, ba't nagbikti yan? Problema. Hindi na-handle yung problem. Minsan kahit sa paglilingkod, minsan pag nakaproblema, iisipin agad, tumigil na nga muna. Ang bilis natin magpasya. Bakit? Hindi mo alam ang solusyon. Hindi mo siya ma-handle yung problema. Kaya yung iba nga di ba? Bumabalik na lang sa dating pagkatao. May bisyo na naman. O yung iba naman, bumabalik na lang sa dating paniniwala. Bumabalik sa dating relihiyon niya. May mga ganyan, mga kapatid. Realidad yan. So, bilang Kristiyano, tanongin mo ulit katabi mo, Christian ka ba? Bakit tanong mo? Mukhang hindi ka ata Christian, hindi ka sumusunod
Tanong mo, sa katabi mo, Christian ka ba? Huwag mo nang pilitin. Baka hindi pa talaga. Huwag na natin pilitin yan. Ayaw talaga sumunod eh. Okay, so bilang Kristiyano, mga kapatid, dapat nating malaman na mayroong pakinabang ang pagiging Kristiyano. Mayroong magandang dulot ang pagiging Kristiyano. Hindi lang yung may buhay na walang hanggang ka na, sigurado na nakasulong ang pangalan mo sa aklat ng buhay at kailanman hindi na mabubura yun, mga kapatid. Walang eraser doon sa langit. Puro panulat lang. Ligtas ka na sa tiyak na kapahamakan. Di ba? Ang ganda nun eh. Ang ganda nung naging dulot ng pagiging Christian mo. Na anumang oras mamatay ka, langit ka. Aba, hindi lahat sigurado mapupunta sa langit. Pero tinitiyak ko sa inyo, pag totoong Christian ka, langit ang punta mo, kapatid. Ang ganda eh, di ba? Pero hindi lang pang dun yun. Mga kapatid, kahit at lalo na sa pagharap sa mga problema, napakaganda ng pagiging Christian. Hello? Isang magandang halimbawa na pag-aaralan natin, yung buhay ni Jose. How he handled his problem. Na in spite of so many problems, naging fruitful ang buhay niya. Naging mabunga pa rin ang buhay niya. Kahit may problema. Kaya sabi dyan, si Jose na may baging na mabunga. Grabe, ano? Sa tabi ng bukal nakatanim siya, paakyat sa pader ang pagtubo niya. Ito kasi in Genesis chapter 49, ito na yung panahon na ang kanilang ama ay talagang ibe-bless na yung kanyang mga anak. Para, kumbaga sa maging mga tribes sila. Di ba? Kay Jacob, their father, dyan ang galing yung 12 tribes. So ngayon, nung si Joseph na, ang binasbasan at nag-prophesy ng mga mangyayari, siya talaga yung pinakamatagal at maraming nasabi na mabubuti ang kanyang ama. Pero mapapansin natin, bagamat merong ganong propesiya sa kanyang ama, at biniles siya, at magiging maganda ang buhay niya, si Jose, alam natin na dumaan pa rin sa matinding pagsubok yan. Di ba? Yung nagawang ipagbilis siya ng kanyang mga kapatid, itinuring na patay na, nandyan yung inalipin sa Ehipto, na masukan bilang isang alipin, at nabilanggo dahil sa maling paratang, pinagbintangan sa isang bagay na hindi naman niya ginawa, at dahil doon siya ay nakulong, na wala naman siyang ginawang masama. Hanggang sa loob ng kulungan ay may mga ipinangako sa kanya, pero hindi naman tinupad. Kinalimutan si Jose. Those are the things na it's not easy for him. Bagamat magaganda ang sinabi sa kanya. Siguro parang ganyan din, na nakikita mo maraming sinasabi, katulad ngayon na maganda ang pagiging Christian. Tapos sabi mo, saan? Paano? Dami kong problema pinagdadaanan niya eh. Hindi ko nga makita yung kalamangan ko eh. Hindi ko nga makita yung ganda ng pagiging Christian eh. Maaaring ikaw, ganun. Kaya gusto kong pagdiinan sa inyo, napakaganda ng pagiging Christian. Tanong muli sa katabi mo, Christian ka ba talaga? Pansinin natin sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Jose, grabe pa rin ang nagawa ng Diyos sa buhay niya. Nagawa ng Diyos na pataasin ang estado ng buhay niya. Ano yon? Naging tagapamahala ng buong Ehipto. Grabe yun. Pangalawa sa paraon. Walang bagay na hindi dadaan kay Jose. Walang pwedeng gawin sa buong Ehipto na hindi inaproban ni Jose. Could you imagine? Binigay yung sing-sing sa kanya. Authority yun eh. Hindi pwede, pag walang tatak, hindi pwedeng gawin yan. Pag walang approval ni Jose. Ganon katindi ang ginawa ng Diyos kay Jose. Sa kabila ng yung mga pinagdaanan niya. Grabe yan, mga kapatid. Alam niyo, kapag ang isang puno naman talaga ay itinanim malapit sa bukal, yung pinaglalaban,
Yung tubig. Nakakita na ba kayo dyan sa mga sa Laguna? Di ba? May mga bukal dyan, non-stop water yon mga kapatid, ha? Yung mga natural water, di ba? Lumalabas sa bukal. Ano bang puno sa tabi nun, mga kapatid? Hindi mo makikitaan ng tagtuyot. Laging sariwa ang mga dahon, maganda ang puno, green na green, maganda sa paningin, malusog, at talagang mabunga sapagkat siya ay nasa tabi ng bukal. Ganyan ang naging buhay ni Jose. Sabi diyan, isang sangang mabunga sa tabi ng bukal. Yung naging buhay ni Jose. Kaya sa kabila ng mga matitinding problema, masasabi na talaga natin matitindi na yan, mga kapatid. At talagang puro himala ang kinailangan sa buhay ni Jose. Mga kapatid, yung may pagkanulo, pagkaalipin niya, pagkakakulong niya. Pero sa kabila nun, sabi, naging mabunga pa rin. Ibig sabihin, hindi nasira ang buhay ni Jose. Hindi naging tagtuyot ang buhay ni Jose. Sa halip, anong nangyari? Ay talagang nagbunga at naging malawak ang impluensya ni Jose. Hindi lang sa buong Ehipto, maging sa karatig bayan at bansa sa paligid ng Ehipto. Kilalang kilala si Jose. Ngayon, sa panahon kasi natin ngayon, marami ang pag may dinapuan na ng problema. Siyempre, may iba na di-depress na yan. Kapag may problema, nawawalan na sila ng gana, natamlay na, isip ay litong-lito, malayo ang tingin, wala namang tinatanaw, tulala, at pag napabayaan, gumaganong-ganon na yan. Nawawala na ng sigla. Kahit mga Christian. Pag hindi marunong mag-handle at hindi niya nakita yung kagandahan ng pagiging Christian niya. Ganun ang nangyayari. Pero makikita natin sa buhay ni Jose, nakikita natin yung isang kabaligtaran. Baligtad. Dapat problema. Dapat nangihina na yan. Itinuring ng patay, dapat namatay na yon. Nasa balong malalim, anong gagawin ko rito? See? Dapat iisipin natin, dapat wala na to si Jose. Wala nang nangyari sa propesya sa kanyang magagandang bagay. Hindi nang mangyayari magagandang bagay na sinabi sa kanya. Wala na yon. Pero baliktad, lalong naging mabunga habang dumaraan sa matitinding pagsubok si Jose. Paano nangyari yun? Paano nangyari na hindi normal ata? Hindi natural kasi ang natural sa atin, pag may problema, tolero. Pag may problema, gulangtang. Naguguluhan na, nawawala na sa wisyo. Hindi na alam minsan ang gagawin. Nawawala na sa dating ginagawa. Paano nangyari yung kay Jose? Grabe yun. Okay? Kaya ang tanong dyan, paano ang maging mabunga kahit may problema? Ayan, title natin. Paano ang maging mabunga kahit may problema? Okay? Yung bang sa pagiging Christian mo, ano ang bunga niyan? Ano ang dulot niyan? Ano ang meron dyan? Yun, may bunga yan May magandang dulot yan, mga kapatid. Lalong-lalo na, kung iisipin mo nga lang yung buhay na walang hanggan, walang kapalit na yan Sabi ng Bible, mapasayo man ang buong mundo, kung mapapahamak naman kaluluwa mo, o di wala rin saysay. Kahit anong yaman mo, kahit mataas ang pinag-aralan mo, kahit mataas ang posisyon mo sa trabaho, matindi ang negosyo mo, kung walang Jesus ang buhay mo, impyerno ka rin Ang ganda ng pagiging Christian. Amen? Ngayon, hindi lang doon. Siguro iba sabi, siguro sa langit na lang ako liligaya.
Dito talaga sa lupa, hindi totoo yun. Maganda ang pagiging Christian kahit dito sa lupa. Kahit may problema, maganda pa rin ang pagiging Christian. Paano mangyayari yon, mga kapatid? Paano magiging mabunga kahit may problema? Ha? Sabi doon sa talata, di ba, si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal. Nakatanim siya sa tabi. Ibig sabihin, nakaposisyon ng tama eh. Yung posisyon sa tabi ng bukal. Saan nakaposisyon? Sa tabi ng bukal. Ikaw, saan ka ba nakaposisyon? Mahalaga yan. Ha? Sabihin, nasa tabi ng bukal. Eh ano ba yung bukal? Ha? Hindi yan yung kalbo. Ha? Wala buhok. Ha? Ano ba yung bukal na tinutukoy dito? Sa madaling salita, padaliin na lang natin, ha? Ang bukal na tinutukoy dito, mga kapatid, sumisimbolo yan sa Diyos. Lahat ng paglago ng isang puno, lahat ng pagiging sariwa ng isang puno, lahat ng magiging katatagan ng isang puno, lahat ng magiging kalakasan ng isang puno, lahat ng magiging bunga ng isang puno, nanggagaling sa bukal, sa tubig. Amen? Saan ba manggagaling ang lahat? Di ba sa Diyos? Saan ba nanggaling ang lahat? Di ba sa Diyos? Lahat ng meron tayo, saan nanggagaling? Sa Diyos. Walang basta na lang nagkaroon. Hindi ganun yun. May pinanggalingan ng lahat. So, ang pinagmumulan ng buhay, yung pabor, yung kalakasan, at katuparan ng lahat, mga kapatid, sa Diyos mismo nang gagaling yan. Sa buhay ni Jose, inilarawan dyan ang isang buhay na malapit sa pinagmumula ng buhay, ang Diyos. Ganyan ang buhay ni Jose. Isa raw siyang baging na malapit. Yung buhay ni Jose, nasa tabi ng bukal at doon nakatanim siya. So ibig sabihin, ang buhay pala ni Jose, kaya naging mabunga kahit may problema. Maraming pinagdadaan ng pagsubok. Kaya pala ganun na naging mabunga pa rin. Bakit? Dahil malapit sa Diyos ang kanyang buhay. Malapit ka ba sa Diyos? Ayan. Of course, pag walang problema, malapit ako sa Diyos. Pag may problema na, malapit ka pa rin ba sa Diyos? O lumalayo na tayo? Para bang pag may problema, okay ka pa kay Lord, pero pag may problema pa rin, unti-unti, umuusog. May problema pa rin, umuusog. May problema pa rin, umuusog. Ang problema, yung pag-usog mo, papalayo sa Diyos. Ganon pangkaraniwan nangyayari sa atin. Mga kapatid, hindi mo makita kung sino ka at ano ka. Hindi mo makita yung pagiging Kristiyano mo. Sa kalagitnaan ng problema, anong madalas nakikita mo? Hindi yung pagiging Christian mo. Ang madalas na nakikita mo, yung problema mo, yung pagsubok mo. Hindi ko binabaliwala ang problema. Ha? Kasama naman talaga sa buhay yan eh. Kaya lang, meron kang hindi nakikita eh. Hindi ka naman po pwedeng sabayan tingin. Mahirap yun, kapatid. Talagang kung saan ka nakatingin, doon ka lang nakatingin eh. Kaya pag nakatingin ka sa problema, hindi mo makita yung pagiging Christian mo. Nakakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Nakakalimutan mo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos mo yan at tatay mo yan. Nakakalimutan mo yon, kapatid. Ha? Kaya si Jose naging mabunga kasi ang buhay niya, kahit may problema, malapit sa Diyos. Sabi nga, nakatanim, hindi natitinag yan eh. Ibig sabihin, saan man naroon si Jose, hindi siya lumalayo sa Diyos. Tandaan nyo ang Diyos, hindi lang narito sa simbahang ito.
God is everywhere. Because He is omniscient God. He's everywhere. Bigger than this world. Bigger than this earth. Alam nyo, ang mundo, isa lang sa planeta na napakaraming planeta sa buong mundo. At hanggang ngayon, marami pang natutuksasan na mas malaki kaysa sa araw, mas malaki kaysa sa Saturn, doble, triple, ang laki pa. Hanggang ngayon, natutuklasan yan, mga kapatid. At sinong may gawa nyon? Yung makapangyarihan. Sino bang makapangyarihan? Adi ang Diyos. Kaya kahit may problema, pagsubok, pangangailangan, makikita natin, hindi lumalayo si Jose. Hindi nawawala. Ibig sabihin, lagi niyang kasama ang Diyos. Paano mo masasabing lagi mong kasama ang Diyos? God is everywhere, right? Pero meron tinatawag na manifested presence of God eh. Yun talagang sasamahan ka ng Diyos eh. Alam mo naman yun, mag-iinom sa kanto, sinasamahan ng Diyos. God is everywhere, nakikita ng Diyos yun. Nandun ang Diyos, pero hindi sinasamahan ng Diyos yun. Alam mo naman, nakikipag-fellowship ang Holy Spirit doon. Pare, taki tayo, pare. Pare, chonky tayo, pare. Alam mo naman, samahan ng Diyos yun. Pero nakikita ng Diyos yun. Kaya nga pag nagsisi yun eh, alam ng Diyos yun eh. Kaya nga pag nanumbalik sa Diyos yun, pinapatawad ng Diyos. Kasi nakikita naman ng Diyos yun eh. Pero kung hindi magsisisi yun, hindi sasamahan ng Diyos yun. Pero si Jose, ang naging sikreto niya, lagi niyang kasama ang Diyos. Kaya sana pag may problema ka bro, sister, huwag kang lumayo sa Diyos. Yan ang bukal eh. Diyan manggagaling ang lahat eh. Kaya nga sabi ni Jesus kay Pedro, nung nangaral si Jesus, wala nang feeding program, wala nang pakain. Naglayasan yung mga tao. Wala na pala tayong makukuha rito sa bukal na to eh. Tines lang sila ni Jesus eh. Kaya sabi niya kila Pedro sa mga alagad, kayo, aalis din ba kayo? Lalayo rin ba kayo? Sabi ni Pedro, saan pa po kami pupunta? Kayo na ang buhay. Nasumpungan na namin ang buhay. Saan pa kami pupunta? Lagi niyang kasama ang Diyos. Anong ibig sabihin nun? Laging may panalangin yan. Pag nagka-problema yan, pray. Hindi siya umihiwalay sa Diyos. Lagi siyang malapit sa Diyos. Laging may salita ng Diyos yan, kapatid. Iba, pag nagka-problema, hindi na nagpe-pray. Wala na. May problema na nga. Baliktad. Hindi mo nakikita yung pagiging Christian mo. Ang totoong Christian, pag may problema, pray. At ano sabi? Nakatanim siya. Una, nasa tabi ng bukal, di ba? Letter A yung ate. Tapos, pangalawa na, hindi lang nasa tabi ng bukal, ibig sabihin, laging kasama ang Diyos. Malapit sa Diyos, hindi lumalayo. Pangalawa, nakatanim ang sabi. Nakatanim. Hindi lang basta nakapatong. Nakatanim. Nakabaon. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Hindi lamang nasa tabi ng bukal, kundi nakatanim pa ron. Ibig sabihin, ang buhay ni Jose, hindi pa alis-alis yan. Hindi pa alis-alis. Hindi yung, okay ngayon, tapos pag may problema, laylo muna pa ako, pastor ha. Wala muna ako, pass muna ako, pass. Ha? Pastor, pass muna ako. Hindi muna ako mag-active. Yung iba nga nagdi-deactivate. Yung iba nga nagdi-disconnect eh. Di ba? Wala muna ako. Okay ka na. Okay na, pass. Sige na. Okay na uli ako. Masaya na uli ako. Bakit? Wala na pong problema. Okay na. Pag may problema, saka na. Ganun ba yun? Hindi. Si Jose nakatanim. Umulat, umaraw. Andon. Nakatanim. Umulat, umaraw.
Anong ibig sabihin? Nananatili. Hindi lang siya malapit, kundi, kasi minsan, pag malapit, walang problema, malapit. Pag walang problema, kapag may problema, layo. Pag walang problema, lapit. Hindi kasi nakatanim eh. Pero si Jose, nakatanim. Ibig sabihin, hindi siya natitinag. Nananatili. Joseph had an unbroken fellowship with God. Hindi nasisira. Hindi niya pinababayaan, mga kapatid, ang kanyang relasyon sa Diyos. Kahit magbago ang kanyang sitwasyon. Biruin niyo, ha? Bunsong kapatid. Bunso. Itinuring na kaaway ng 11. Grabe yun. Ano? Nung bunso, favorite yun, bro. Favorite ni Jacob yun eh. Kaya nga nainggit yung 11. Sarap ng buhay ni Jose, ha? Bunso yun. Pang-12 yun eh. Tapos biglang naging kaaway nung 11. Siguro kada mag-uusap yung mga, nakasigaw yung mga kuya. Yan ka na naman! Wala ata akong kakampi rito. Mukhang lahat ata kaaway ko rito. Ha? Buray mo, anak. Biglang naging alipin. Pinagsisilbihan yun eh, si Jose. Di ba, pag bunso, bigay lahat yan. Ano? Bunso. Ay, huwag niyong gagalawin yan. Kay bunso yan. O, yung ulam, kay bunso. Minsan nga, kumukuha ko ng kay David yan. Kay bunso. Kaya tayo dyan, nandito si bunso. Ganon yun eh, mga kapatid eh. Bida eh. Tapos biglang naging alipin na bagong sitwasyon. Jose, maglinis ka dyan. Jose, hugasan mo yan. Jose, lampasuhin mo yan. Pag alis ko, lahat linisin mo ang buong bahay, ha? Sa bahay namin, hindi ako pinaggaganito. Hindi nga ako inuutusan sa bahay. Lahat di abot eh. Biruin mo, sinikap niyang maging tapat sa amo niya. Tinukso pero hindi nagpatukso. Binintangang pang rapist. Grabe yun, ano? Pero sa kabila nung naging katapatan mo sa paglilingkod, pinagbibintangan ka pa. Grabe yun. Malayang malaya, biglang nakakulong. Biglang nasa rehas na bakal. Naiba eh. Mga kapatid. Nagkaroon ng mga kaibigan sa loob ng kulungan. Nung nakalaya, kinalimutan na siya. Alam niyo yung pagbabago sa buhay ni Jose? Pero nagbago man ang sitwasyon at kalagayan ni Jose, hindi nagbago ang kanyang relasyon sa Diyos. Yun ang maganda kay Jose. Kaya kahit may problema, mabunga pa rin. Eh bakit? Nasa bukal eh. Di ba? Nasa bukal, mga kapatid. Hindi siya umaalis eh. Hindi siya lumalayo. Kaya pag nangihina siya, pinalalakas. Pag nadi-discourage, andyan lang ang bukal, okay, ini-encourage. Pag nawawala ng gana, sumisigla uli. Bakit? Yan. Nasa tabi ka lang eh. Ng bukal. Kaya si Jose natiling tapat sa Diyos. Kahit saan siya naroon, faithful si Jose. Ginagampanan pa rin niya ang kanyang mga tungkulin ng may kahusayan. Ginagawa niya ang lahat kasi para sa Panginoon. May problema, devotion pa rin. May problema,
attend pa rin, worship pa rin kay Lord. Kailangan ko sa bukal lagi, kailangan ko, hindi ko pwedeng lumayo. Kailangan ko ng salita ng Diyos. Kailangan ko ng presensya ng Diyos. Hindi ako lalayo. Hindi ako aalis. Kaya may problema. Home cell group pa rin tayo. Huwag tayong lalayo sa presence ni Lord. May problema. Doon pa rin tayo kay leader. Huwag tayong aalis dyan. Yan ang gagamitin ni Lord. Yan ang magiging tinig ni Lord. Yan ang magtuturo sa atin. May problema. Paglilingkod pa rin. Sige. Serve the Lord. Bakit? Hindi ako pwedeng umalis sa bukal. Huwag mo hayaan yung mga nangyayari sa buhay mo makaapekto sa relasyon mo sa Diyos. Sapagkat siya ang bukal. Kaya sabi ng John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana. Sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, hindi kayo makagagawa ng anuman. Kapatid, tanong mo ulit, Christian ka ba? Huwag mo nang subukan. Napapansin ko sa mga Kristiyano kapag may problema, ang unang naapektuhan, relasyon sa Diyos. Agad tinitigil ang mga bagay patungkol sa Diyos. Mali! Yun ang bukal! Naintindihan nyo? Ba't mo ititigil ang devotion mo? Ba't mo ititigil ang prayer mo? Kagabi nga, antok ako eh. Biglang lang usap sa teka, devotion pa rin, devotion. Kailangan ko to, anointing. Naintindihan nyo mga kapatid? Kaya ang kagandahan sa pagiging Kristiyano, dahil sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, itong kagandahan mo ngayon, ikaw ay nailapit sa Diyos. Dahil sa kasalanan, nahiwalay at nailayo tayo sa Diyos. Kaya nga dun sa atin, nawala sila Adan at Eva. Nawala sa presensya ng Diyos. But praise God. Because of the Lord Jesus Christ, tinanggap natin ang Panginoon. Now we became Christian. We're back. Nakabalik na tayo sa Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang lalayo. Inilapit ka na ng Panginoon, hindi ka na nga makakalapit eh. Hindi ka na makaalis-alis dyan eh. Ngayon, binalik ka, lalayo ka pa rin. Sabi mo nga sa katabi mo, wala kang kadala-dala. Matigas ang ulo. Ang mga Israelita. Totoo lang, because of the Lord Jesus Christ. Di ba? Hindi na tayo malalayo sa Diyos eh. Andyan na. Andyan na ang bukal. Ba't umaalis ka pa? Hindi na tayo mahihiwalay sa Diyos. Alam niyo, gusto ko maintindihan niyo ito eh. Ano ba yung pinakipaglaban ni Jesus sa atin? Why he came? Kasi pinaglaban tayo ng Panginoon eh. Kaya sabi, nagtagumpay ang Panginoon eh. Bakit? May nangyaring labanan. At yung tagumpay na yun, mga kapatid, hindi para kay Jesus. Para sa atin yun. Ano ba yung pinaglaban sa atin? Dapat maintindihan mo, ano ba yung pinagtagumpayan sa atin? Pinagtagumpay tayo ng Panginoon dito. Kasi nga dahil sa kasalanan, lahat ng tao napailalim sa kapangyarihan ng kaaway. Sino yung kaaway natin? Si Satanas. Kaya nagagawa niya, gusto niyang gawin sa buhay natin, hindi tayo Christian eh. Sige, adik. Okay ka naman. Sige, adik tayo, Satan. Sige, bisyo rito, away dito. Sige, guluhin natin ang pamilya natin. Mag-away tayo mag-asawa. Sige, pabayaan mo mga anak mo. Sige, magluko ka sa trabaho. Pabayaan mo ang negosyo mo. Sirain mo ang buhay mo. Papangitin mo ang buhay mo. Sabi mo naman, oo na.
Eh, wala kang magawa eh. Nasa kapangyarihan ka ng kaaway eh. Naintindihan nyo? Kaya yung pinagtagumpay ka ni Lord doon. Wala ka na sa kapangyarihan ng kaaway, kaya wag ka nang uto-uto. Malaya ka na. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Pwede ka nang tumanggi. Pwede mo nang tanggihan yan. Saan ba tayo pinaglaban ni Lord? Sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi nga lahat ay nagkasala eh. Kaya nga nakagagawa pa rin tayo ng mali, ng masama. Nakapag-iisip tayo ng masama. Naging nature natin, yung sinful nature. Naging makasalanan tayo. Lahat tayo. Mga kapatid. Napailalim tayo sa kapangyarihan ng ano ba yung nagagawa ng kasalanan? Naghihiwalay. Sumisira. Naghihiwalay, sumisira ng ating relasyon sa Diyos. Kaya tayo nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Anong nagagawa ng kapangyarihan ng kasalanan? Hindi lang sinisira ang relasyon sa Diyos. Nasisira ang relasyon mo sa sarili mo. Nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo. Nawawalan ka na ng paggalang sa sarili mo. Hindi mo na minamahal ang sarili mo. Pinababayaan mo lang ang sarili mo. Kahit ano na mangyari, I don't care. Uy, masisira paninigurili mo, masisira ang bago mo. I don't care. Hoy, yung atay mo, kakainom mo ng alak, maninilaw ka. Ay kahit maging pula, dilaw, anong asul, kahit anong kulay. Maging kulay ko na. Uy, huwag ka nang bababae, masisira ang pamilya mo. Eh ano, at least madagdagan ang pamilya. Madagdagan ang pamilya. Takbo ng utak mo. Dahil sa kasalanan. Uy, pumapangit ka na, sumpak na yung itsura mo. Eh ano, kahit maging bungo. Eto na buhay ko. Wala na akong pakialam. Mamatay, pumamatay. Eh sana ka, hanggang doon lang ang kamatayan mo. Kapatid, mabubunta ka ng impyerno. Eh ano? Saan mo si Satanas? Ha? Biglang natauhan ka, di ba? Teka muna. Pero sabi rito, wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinatawad ka na. Saan ka pa pinagtagumpay? Sa kapangyarihan ng kamatayan. Halos lahat ng tao takot mamatay. Sino rito gustong mamatay? Eh, sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Ayaw mo palang maranasan yan eh. Pero wala na, sabi, wala na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. May kagalakan na tayo. To die is gain. But to live is for Christ. Gusto mong mabuhay? Pwede mabuhay ka para sa Panginoon. Yan yung pinaglaban sa atin ni Lord, mga kapatid. Kaya sana maintindihan mo yung gospel. Yung content ng gospel, nang tagapin mo ang mabuting balita, nang paniwalaan mo ang mabuting balita. Alam mo ba ang content talaga dyan? Alam mo ba ang meron dyan? Nang tanggapin mo ang salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesus, sinasabi dyan yung redemption. Inubos na tayo, mga kapatid. Inaalis na tayo. Nakabalik na tayo sa Diyos. Pag-aari na tayo ng Diyos. Niredeem na tayo, kapatid. Para kang nakasanla sa sanlaan. Tinubos ka na. Huwag ka nang bumalik sa sanlaan. Tinubos ka na. Inalis ka na sa kapangyarihan ng kadiliman, sa karya ng kadiliman. Huwag ka nang bumalik doon. Bakit? Niredeem ka na, kapatid. Huwag ka lang mamuhay sa dati. Renewal. Ito, maintindihan natin ito, mga kapatid. So, nang tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo, na-renew. Ano ibig sabihin ng renewal? Ano ba sa mga lisensya, di ba? Pagpaso na, hindi mo na pwedeng gamitin yan. Hindi ka na pwedeng mag-drive. Wala kang authority. Pero renewable yan. I-renew mo lisensya mo. Pag na-renew mo, ano na? Oh, may authority ka na mag-drive.
Ganon din tayo sa Diyos. Nagkaroon ng renewal. Dati, nung nagkasala tayo, nawalan tayo ng authority. Kaya utu-utu tayo, wala tayong kapangyarihan. Wala tayong kapangyarihan mag-hindi, mag-no. Sa mga mali, sa mga masasama. Tuwan-tuwa ka pa nga pag masama, di ba noon? Natutuwa ka pa eh. Oh, sa mga mali eh. Pero, hindi na ngayon. Narinyo ka na eh. Ano ibig sabihin nun? Yung authority mo, bumalik na. Ikaw ay anak na ng Diyos. Narinyo na yan, kapatid. Pwede ka na uling mabuhay sa kalooban ng Diyos. Pwede mo nang sundin uli ang Diyos. Mga kapatid, narinyo na tayo. We're back in the family of God. Sa sambahayan ng Diyos. And last, yung restoration. Grabe to mga kapatid, yung restoration. Remember the message last Sunday? Ano yung message sa last Sunday? Ha? Greatly blessed, di ba? Nang gawin tayo ng Diyos, pinagpala na tayo. Bago ilagay ng Diyos sa hardin, ang mag-asawa, ang tao, pinrovide na ni Lord ang lahat. At ang sabi ng Diyos, lahat yan sa inyo. Makakain nyo ang lahat ng nariyan. Sapagkat kayo ang binigyan ko ng kapangyarihan sa lahat ng aking nilikha. Sa inyo lahat yan. Ganyan tayo ginawa. Pero nung magkasala ang tao, ano nangyari? Nawala yun. Ninakaw ng kaaway yun. Hindi na kayo ang mamamahala. Ako na! Ha? Alipin ko na kayo! Ako na nagmamay-ari ng sanlibutan! Sapagkat pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Ako na ang hari dito. Pero tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ng restoration sa iyo. Kaya now, you can claim, I am what the Bible says I am. I have what the Bible says I have. I can do what the Bible says I can do. Why? I've been restored. Dapat maintindihan yan. Yan ang pagiging Christian, mga kapatid. Kaya sabi ng John 10:28, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. You are now being redeemed, renewed, restored. Anong good news sa pagiging Christian mo? Wala nang makakaagaw sa'yo. Sa kamay ng Diyos. Hindi na pahihintulutan ng Diyos. Yung nangyari kay Adan at Eva nun. Hindi na. Kaya, yun nga lang, pag makulit ka pa rin, ha? Ayaw na ng Diyos na makabalik ka kay Satanas eh. Naintindihan nyo? Hindi na papayag ang Diyos. Eh makulit ka. Anong gagawin sa'yo ni Lord? Kukunin ka lang ni Lord. Kukunin ka lang ni Lord. Kaysa mapunta ka kay Satanas, hindi na ako papayag. Wala nang pangalawang Jesus na mamamatay sa krus. Isa lang yon. Once lang yon. Isang beses lang tayo tinubos. Kaya pag matigas pa rin ang ulo mo, kapatid, kukunin ka na lang ni Lord. That's true. Marami akong kilala, nagmatigas. Ayun. Hindi ka para dyan. Ba't bumalik ka sa pag-iinom? Ba't bumalik ka sa pag-addict? Ba't bumalik ka sa pagiging makasalanan? Hindi ka na ganyan. Bibigyan ka ng pagkakataon ni Lord. Eh, ang tigas ng ulo mo. Ali ka ng anak. Kaysa makakuha ka pa ni taning. Halika na rito. Sabi ng Bible yun eh. Yung katawan, sa'yo na taning. Nabubulok naman yan eh. Pero yung kaluluwa niyan, sa akin. Kaya nga sabi niya kay Satanas, kay Job, sige, magagawan mo ng masama ang katawan niyan. Pero tandaan mo, si Job, ang kaluluwa niyan, hindi mo pwedeng pakialaman yan. Sa akin yan. Sabi mo sa katabi mo, magtino ka.
Hindi mo pwedeng lokohin ang pagiging Christian mo. You need to be serious about it. Kaya si Jose hindi natinag. Nakatanim eh. Are you following? Kaya sabi ng Jeremiah 17:7-8, napakaganda nito mga kapatid. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. At gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa. At hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya si Jose, hindi umalis sa kanyang pwesto. Hindi na ako lalayo sa Diyos. Ito yung bukal. Saan pa ako kukuha? Pangalawa, pansinin niyo, anong sabi diyan? Paakyat ang kanyang bunga. Grabe to. Sabi nga natin, paakyat. Hindi pababa, ha? Hindi pababa. Paakyat. Alam niyo, salitang paakyat, ginamit po yan upang ilarawan yung direksyon ng buhay ni Jose. Na kahit may problema, kahit may pagsubok, isa lang ang direksyon. At anong direksyon? Pataas. Did you get that? Kahit dumaan sa maraming pagsubok ang buhay ni Jose, makikita nyo, yung bunga, pataas. Yung pagiging Christian, pataas. Hindi pababa, mga kapatid. Kaya pansinin nyo, mula sa balon na inihulog siya ng mga kapatid niya, saan siya napunta? Sa palasyo. Grabe yan, mga kapatid. Kaya mula sa pagkaalipin, anong nangyari? Naging tagapamahala ng buong Ehipto. Doon patungo. Kahit pala dumaan sa ilalim ng balon, naging alipin, saan pa rin ang direksyon? Doon sa palasyo. Hindi naligaw si Jose. Hindi naligaw. Ang daming Christian, mga naliligaw dahil sa problema. Uy, saan ka pupunta? Hindi yan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Saan ka pupunta? Hindi dyan ang direksyon. Mali nga. Uy, pababayan. Pabaksak yan. Mali ang direksyon mo, kapatid. Tanong mo nga sa kapatid mo, saan ka papunta? Ako naniniwala, kahit saan tayo, kaya kang itaas ni Lord eh. Kahit tayo sa kalagitnaan ng problema, God can change your situations. Remember, God is a miraculous God. Glory to God talaga, mga kapatid. Yung hawak ko yung certificate ko. Sabi ko nga kay Pastor Rapia, pambira heart, si Kimpoy, patambay-tambay lang nun. Nasa kanto lang. Paadik-adik lang. Lalabas, naka-short lang, walang damit. Bisa nakapaa pa. Tambay ng basketball court. Mula alas 4 na bading araw, ang uwi na namin, alas 8 ng gabi. Sabi nga ng lola ko, diyan ka nakatira sa basketball court. Pag nagutom, pupunta sa harap ng mental, may restaurant doon. O-order ako ng 3 kanin. Sabay. Ano ulam? Sabaw po. Sabaw po ng sinigang. Pag maganda-ganda ang luto ng menudo, sabaw po ng menudo. Papatakan mo lang ng patis, katalo na. 3 kanin na yun. Balik sa basketball court. Adik-adik lang. Walang direksyon ng buhay. Tapos, humawak ng diploma, doctorate. Ibang klase ka, Lord.
Sa dinami-dami ng pinagdaan ng problema, halos sumuko, pero isa lang ang direksyon. Pag nanatili ka sa Panginoon, itataas at itataas ka ng Panginoon. Kaya ang sabi, kapatid, ng 1 Peter 5:6, kaya't magpakumbaba kayo at pasakop sa makapangyarihang Diyos at kayo'y itataas niya sa takdang panahon. God used this verse. Yung panahong down na down ako, ay hindi ko makakalimutan itong 1 Peter 5:6. Yung panahong I was persecuted. Yung panahong sinasabi ko sa pagpapastol, lahat ginawa ko, lahat ng kabutihan, pero ito pa ang ginaganti nyo sa akin. Ay ako lang. Ganun ako noon, mga kapatid. Grabe yun. Biglang may nangusap sa akin, magbasa-basa ka nga. Magbasa-basa ka nga. Ano ibig sabihin nun? Lapit sa bukal. Natutuyot ka. Lapit sa bukal. Nagbasa ako. Pagbuksan ko. Hindi ko naman sinasabing ganyan ang gawin yung pagbabasa sa Bible, Pero yung time na yun, I just opened my Bible. At nabasa ko yung 1 Peter 5:6. Magpakumbaba ka, anak. Magpasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sa takdang panahon, itataas kita. Grabe. Alam niyo, yung tumira at umusig sa akin, baksak. Habang ang buhay ko umiigi. Di ba ganun kay David? Tumagal ang panahon ng kanilang paglalaban ni Haring Saul. Pero habang sinisikil siya ni Haring Saul, si David naman, stronger and stronger ang buhay. Magpatuloy ka lang, kapatid. Sabi mo sa kapatid mo, magpatuloy ka lang. Pero sana, matuto kang magpakumbaba. Sabi dyan magpakumbaba ba kayo? Ano isipin magpakumbaba? Tanggapin mo lang that God is in full control. Tanggapin mo ang proseso ng Diyos sa'yo. Hindi lang yung ng mga nangyayari sa'yo. Gusto rin ni Lord baguhin ang buhay mo. Baguhin ang pag-uugali mo. Baguhin ang pag-iisip mo. Baguhin ang damdamin mo. Kaya pag may problema ka, alam mo na ang gagawin mo. Hindi mo wala ang problema Huwag mong takbuhan. Harapin mo yan. Pero dapat, humble yourself. Marunong kang tumanggap. Dapat magkaroon ka ng teachable heart. Teachable spirit, mga kapatid. Si Jose nagpakumbaba sa bawat pangyayari sa kanyang buhay. Hindi siya nagre-rebelde nang ipagbilis siya bilang alipin. Oy, bunso ito! Hindi siya naghanap ng ganti nang siya ay mabilanggo. Babalikan ko kayo! Gagantihan ko kayo! Alaya lang ako rito. Hindi ko ginawa mang-rape. Hindi. Hindi siya ganon, kapatid. Hindi kailanman nagreklamo si Jose sa mga nangyari sa kanyang hindi mabubuti. Ano ba naman ito? Nagpapakatino ako. Nagpapakabait ako. Hindi ako nanlalamang ng kapwa ko. Ganito pa nangyari sa akin. Ako pa naman, Lord. Lagi naman ako nagpe-pray Lagi naman ako nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbibigay pa ako. Tapat ako dyan. Tapos ito pa nangyayari sa akin. Isa may ganyan tayo, mga kapatid. Isa may mga ganyan kang moment. Hindi siya natigilan. Hindi po siya nagrebelde kailanman. Hindi siya naghanap ng paghihiganti. Hindi siya nagrereklamo. Bakit? Humble si Joseph. Humble. Mapagpakumbaba. Alam niya that my God is in full control. My God is a faithful God. Remember, he has a dream? He had a dream. Di ba? Meron siyang panaginip. Na itataas siya ng Panginoon. Nagtiwala siya ron, mga kapatid. Pangalawa, yung magpasakop, importante yan.
Ano ibig sabihin ng magpasakop? Hindi kailanman nainip si Jose. Hindi niya kailanman pinangunahan ng Diyos. Hindi niya inovertaken ng Diyos, mga kapatid. He just followed the will of God. Basta siya, sumusunod lang siya sa Diyos. Hindi niya inuunahan ng Diyos. Tabi na nga dyan, Lord. Di ka marunong eh. Tabi na nga lang, Lord. Di mo kaya eh. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Ba't pray-pray pa? Ba't basa-basa pa ng salita ng Diyos? Ba't talo-talo pa? Ako na lang muna. Hindi mo kaya eh. Ako na lang. Minsan may mga ganyan sa moment, mga kapatid. Sa totoo lang. Huwag mong unahan si Lord. Hindi mo pwedeng unahan si Lord. Sabi ni David, saan ako pupunta kahit saan naroon ka? Pinakamataas, pinakamababa, pinakamalapit, pinakamalayo, pinakamalalim, pinakamababaw, pinakamadali, pinakamalalim. Andun ka lagi. Saan ako pupunta? Nawala ka. You can run, but you cannot hide. Pwede kang magtatatakbo kagaya ni Jonah. Pero pag ikaw totoong Christian, hindi ka makakalayo sa Diyos. Ako sa'yo, dumiretso ka lang. Diretso lang. Isa lang ang direksyon. Isa lang ang patutunguhan natin, mga kapatid. Amen? Si Jesus lang ang susundan natin. Idadaan tayo sa mga problema, di ba? Pero sabi ni Jesus, pinagtagumpay ko na kayo. And look at me now, hallelujah, nasa kanan ng trono ng Diyos. And we are now seated with Christ. Tayo ay nakaupong kasama ng Panginoong Jesucristo. At anong upo yun? Isang mananagumpay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mananagumpay ka na. Hindi ka na talunan. Kaya panguli, ang ganda nito, yung pagtubo sa ibabaw ng pader. Alam nyo, nung araw, matataas ang pader. Wala kayo makikitang maigsing pader. Lahat ng pader, matataas noon. Pero ano sabi rito? Saan patungo? Yung pagtubo, yung pagbunga, sa ibabaw ng pader. Ibig sabihin, lagpas ng pader. Grabe yun, kapatid. That's the life of Joseph. Ano ba ang pader? Simbolo po yan ng mga limitations. Hanggang diyan ka lang. Yan ang mga pader. Boundary yan. Hanggang diyan ka lang. Ano pa ang mga pader? Harang. Balakid. Kaya katulad dyan ng mga problema, mga nagbibigay sa atin ng limitasyon, humaharang sa atin, balakid sa atin. Pero ang sanga ni Jose, ano sabi? Nagpapatuloy ng pagtaas. Hanggang saan? Sa ibabaw. Sa ibang salin, umabot hanggang sa itaas. Sa ibang salin, nakalagpas sa pader. Grabe yan, mga kapatid. Pag ikaw nasa tabi ng bukal, kapatid, at ikaw ay paakyat, hindi pababa, hindi yung, at lagi kang positibo. Dapat may pananampalataya. Fight the good fight of faith. Hindi yung downgraded ka. Tumigil na lang, mag-resign na lang, lumayo na lang, kalimutan. Ano yan, pababa yan Hindi dapat ganyan ang direction mo. Dapat ang direksyon mo, pataas, positibo, may pananampalataya, may maayos na pananaw. God, my God is in full control. My God is a good God. He wants the best for me. I know my God is a faithful God. Dapat pataas ka. Lalong nang gigigil. Kahit may pader, kapatid, lalagpasan mo yan. Hindi tumigil si Jose dahil sa problema. Hindi sumuko si Jose kahit may problema. Hanggang siya ay umabot sa ibabaw ng pader. Hanggang siya ay makalagpas ng pader. Kaya tayo, mga kapatid, huwag tayong titigil. Kahit may problema, huwag kang susuko kahit may problema. Hanggang malagpasan ang problema. Amen? Bakit? Kasama mo ang Diyos. Genesis 39 verse 2, ano sabi rito? Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. At siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Kasama niya ang Diyos. Kaya siya naging maunlad. Amen? Pagkasama mo ang Diyos natin makapangyarihan.
Ang Diyos natin nagmamay-ari ng lahat. Ang Diyos natin may likha ng lahat, may gawa ng lahat. At ang Diyos na yan na makapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari ng lahat, may gawa ng lahat, pinagmumulan ng lahat. Ang Diyos na yan, mga kapatid, ay nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Hindi ka dapat nananatili sa pagkatakot. Hindi ka dapat nananatili sa pangangamba at pag-aalala. Manatili ka, kapatid, sa Diyos. Huwag kang manatili sa pagkatakot. Huwag kang manatili sa pag-aalala. Manatili kang kasama ng Diyos. At katuwang mo ang Diyos. Hindi ka lang titignan ni Lord. Babantayan ka ni Lord. Iingatan ka ng Panginoon. Tutulungan ka ng Diyos. Katuwang mo ang Diyos, kapatid, sa buhay. Hindi ka niya pababayaan. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Kahit imposible sa tingin mo, posible pa rin sa Diyos. Amen? Kasama mo at katuwang mo ang Diyos. Kahit sa mga pangarap mo. Kahit sa pamilya mo. Sa pag-aayos ng pamilya mo. Sa pagpapakain sa pamilya mo. Kasama at katuwang mo ang Diyos. Sa pagtatrabaho mo. Kasama mo at katuwang mo ang Diyos. Pag hindi ka tumigil, ipopromote ka because God is a God of promotion. God is a God of increase. Pataas ka, kapatid. Hindi ka i-demote ni Lord. Ipopromote ka ni Lord. Sasamahan ka ni Lord sa paglilingkod. Ano sabi na Isaiah 41%? Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ilang beses sinabi, oo. Kasi minsan dami mong tanong, talaga ba Lord? Oo! Totoo ba talaga Lord? Oo! Paulit-ulit yan, nasasabihin sa'yo ng Panginoon. Amen! Let us all stand up. Hallelujah! Mabunga! Kahit may problema, kapatid. Sana maging tulad tayo ng buhay ni Jose. And that's our life as a Christian. Sana makita mo ngayon yung ganda ng pagiging Kristiyano. Yung dulot ng pagiging Christian habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Bilang mga anak ng Diyos. Bilang kabilang na sa kaharian ng Diyos. Kasama na sa sambahayan ng Diyos. Huwag hayaang ang mga problema ang pumigil sa iyo. Gaano mang kalaki yan, mas malaki pa rin ang Diyos. Sana maging matatag ka, kapatid. Tatagan mo. Huwag kang umalis sa Diyos. Magpakalapit ka sa Diyos. Dumiretso ka lang. Pataas yan, kapatid. Pataas yan. Kahit anong hadlang, gaano mang kataas ang pader, ilalagpas at ilalagpas ka ng Diyos dyan. Gaano bang kahirap yan? Ang tagumpay ni Jose, hindi dahil naging maganda ang buhay ni Jose. No! Dahil ang Diyos ay kasama niya. Ang Diyos ang katuwang niya. Hindi siya kailanman bumitiw sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Para makita natin yan, mga kapatid. Let us open our heart. Surrender your life. Lumapit ka sa Diyos ngayon bilang anak ng Diyos. Hallelujah. Let us sing this song. Praise the Lord. Hallelujah.